Naranasan mo na bang gumising isang umaga tapos pagbukas mo ng social media, biglang gigil na gigil kang ipagtanggol ng isang artista na hindi mo naman personal na kilala? Oo, o kaya parang napa-comment ka ng napaka-sarkastiko sa isang bagong TV show kasi feeling mo niloloko na naman yung panasa mo. Correct. Kung oo ang sagot mo dyan, pasok na pasok ka sa usapan natin ngayon. Kunin mo na yung copy mo kasi hihimayin natin ang mga pinakamaiinit na tsaa na pinagpipistahan talaga ng mga netizens sa internet ngayon. At hindi lang tayo nandito para magchika kung sino ang nag-away o sino yung pangit ang suot, di ba? Ay, definitely hindi. Aalamin talaga natin kung bakit ba ganito na lang tayo ka-obsess o kaya ka-invested sa buhay ng mga taong nasa screen lang natin. Isang magandang panimula yan. Kasi kapag tiningnan natin yung mga nagva-viral ngayon sa internet, mula dun sa mga kabugera moments ng mga Pinay sa international stage, hanggang sa mga nakakalokang memes sa mga local shows natin, Pati yung mga pampamilyang drama, di ba? oo, yung mga mabigat na issues nila, makikita natin na ang bawat comment section parang salamin na rin ng lipunan natin. Sinasalamin nito kung paano ba talaga tumatakbo yung isip ng isang modernong Pilipino ngayon. Kaya simulan agad natin dito sa isang ganap na literal na nagpa-shock sa buong internet kamakailan lang. Pinag-uusapan natin syempre ang nag-iisang Ann Curtis na humarap kina Anne Hathaway at Meryl Streep. Para doon sa interview ng The Devil Wears Prada 2, Oo. Grabe, modering kung modering yung aura ni Ann dun, di ba? Umamin pa nga siya sa internet na bago siya pumasok sa kwarto, halos himatayin na siya sa kaba. Nagka-Andy Sachs moment daw talaga. natural lang yun kapag kaharap mo si Meryl Streep. Pero nung umupo na siya, ang daming netizens ang pumuri sa kanya, ang ganda at ang lalim ng mga binato niyang tanong. Hindi yung parang pilit na PR questions lang na binabasa sa script. Alam mo, ang pinaka-interesanting nangyari dyan, yung kung paano nag-iiba yung tingin natin sa isang idol kapag nagpakita siya ng kahinaan. Paanong kahinaan? Kasi 'di ba, dito sa Pilipinas, sanay tayong makita si Ann Curtis bilang isang perpektong superstar. Untouchable, laging maganda, at laging confident. Oo na, parang Diyosa level lagi. Exactly. Pero nung sinabi niyang nanginginig siya doon, sa interview, bumaba siya mula doon sa pedestal. Naging ordinaryong tao siya sa paningin ng audience. Oo, naramdaman ng netizens na tao rin pala siyang kinakabahan sa trabaho, katulad nating lahat. Parang nagkaroon tayo ng proxy sa Hollywood, di ba? Tama, yung proxy. Mas nakukuha mo kasi yung simpatiya kapag nagpapatotoo ka. Kahit nga nanginginig daw yung boses niya, itinawid niya ng sobrang professional. May isang malala lang na naging kapalpakan doon na hindi pinalampas ng mga netizens. Yung sa editing ba to? Oo, nakakaloka yung background music sa mismong video. Sabi nga nung isang netizen gusto mo lang naman daw pakinggan yung karunungan ni Meryl Streep, pero ang pakiramdam mo, nasa gitna ka ng isang maingay na club sa BGC. Oo nga, ang rakas daw masyado nung tugtog eh. May humirit pa nga doon sa internet na sana raw para kumpleto na yung brain rot TikTok vibe, nilagyan na lang daw ng Subway Surfers na gameplay sa ilalim ng video. Nakakatawa man yung mga memes na yan, pero ipinapakita nito kung gaano kabulis makapansin ng detalye ang mga manonood ngayon. Hindi na nila papalagpasin yung maling editing choice kahit gaano pa kasikat yung nasa video. Totoo yan, mapanuri na talaga sila. Pero kung titingnan natin yung mas malaking larawan, yung pagtuntong ni Ann sa global stage, parang manifestasyon lang yan ng mas malaking kilusan ng mga Pinoy. Ang talentong Pilipino kasi ngayon agresibong nagpapakilala sa mundo. Naku, agree ako dyan. At syempre, hindi natin pwedeng maiwasan sa usapang yan yung makasaysayang pagrampa ng Bini sa Coachella. Doon sa Mojave stage, Pin mo yung isang Instagram post lang ng Benny, umabot agad ng 17.7 million views. grabe yung impact nila.
At hindi lang sila nag-perform doon ha, nagka-after party pa sila kasama yung isa pang Pinay na gumagawa ng pangalan ngayon sa global scene, si Sofia La Forteza, mula doon sa global pop group na Catse. Sabi nga ng mga fans ay grabe raw yung international pop star aura ni Sofia in person. Sobra, pero ito talaga yung gusto kong i-unpack natin ha. Yung ginawa ng mga fans ng Benny. Ang mga Blooms nag-ambagan at nakapag-raise ng halos 1 milyong piso. Nasa $26,000 din yun. 'Di ba? Ginastos nila yon para sa aerial banners, tapos may pamigay na merchandise at literal na promo materials doon mismo sa Coachella. Dito talaga natin makikita yung pagbabago sa mismong mekanismo ng music industry natin ngayon. Paano mo nasabi yan? Kasi dati, ang kumpanya o ang record label lang talaga ang gumagastos sa marketing. Di ba? Ang papel lang ng fan noon, bumili ng ticket tapos pumalakpak. Oo, hanggang doon lang. Pero ngayon, nakikita natin yung tinatawag na stan economy. Ang mga fans nagiging aktibong investors na sa mismong karera ng idol nila. Oo nga no, nagiging part na sila ng PR machine. Pero bakit nila ginagawa yon? Kasi ang pakiramdam nila, kapag sumikat ang bini sa Amerika, tagumpay din nila yun ng personal. Bumibili sila ng pakiramdam ng pagiging bahagi ng kasaysayan. Isa itong uri ng kolektibong pagmamay-ari kung saan yung sukses ng grupo direktang nakatali doon sa pawis at sakripiso ng mismong komunidad ng fans. Wait lang, teka, huminto tayo dyan. Kasi may napansin akong kakaiba sa ganyang setup eh. May nakita kasi akong post sa internet, tawang-tawa ako, pero napaisip din ako. Ano yung post? Sabi nung isang netizen, ang Bini raw ang unang nag-perform sa Coachella na may barangay clearance at GCash account. Nakikita ko rin yan. Sobrang Pinoy nung biro. 'Di ba? Love trip siya, pero ang bigat din ng ibig sabihin kasi kapag ganyan ba na mismong mga ordinaryong tao ang nagpupundo sa'yo para makarating ka doon sa international stage, hindi ba parang nagiging hostage ka ng expectations nila? Oo, parang utang na loob. Parang ang bigat nung bit-bit mo, kailangan mong maging perfecto palagi kasi baka isumbat sa'yo ng bayan na, huy, pinulot lang namin kayo, kami ang nagbayad ng banner nyo. Parang double-edged sword siya, di ba? Napakagandang punto niyan at totoong nangyayari yan. Ang tinutukoy mo dyan yung matinding presyo ng utang na loob. Eksakto. Sa kultura nating mga Pilipino, ang utang na loob habang buhay na kontrata. Kapag dinala mo yung pangalan ng Pilipinas sa labas at mismong mga Pinoy ang nag-ambag para makarating ka doon, wala kang karapatang magkamali. Bawal talaga pumalpak. Kaya makikita mo yan sa mismong galaw ng Bini sa stage. Gigil na gigil sila. Ibinuhos talaga nila yung lahat ng enerhiya sa bawat kanta at sayaw. Kasi alam nila na buong bansa yung nire-represent nila. Kailangan nilang patunayan na sulit yung bawat sentimong inambag ng mga fans. Tama. At kapag pinag-uusapan natin yung pagiging gigil na gigil at pagpapatunay sa sarili, napakagandang ikumpara yan sa sitwasyon ng isa pang artist sa mismong Coachella din. Si Justin Bieber ba to? Oo. Mula sa all-out production ng Bini, lumipat tayo sa isang Justin Bieber na literal na naka-shorts, tapos naka-oversized hoodie lang, parang bibili lang ng suka sa kanto. Isang napakalinaw na contrast yan. Habang yung mga baguhang artista kailangan mag-offer ng matinding spektakulo o pasabog para mapansin, si Justin Bieber gumawa ng eksaktong kabaliktaran. At yung naging reaksyon ng internet dyan, hating-hate. May mga nagsabi na nakaka-disappoint daw kasi parang nagkaraoke lang siya doon sa harap ng libu-libong tao. Oo, may mga na-underwhelm talaga. Kasi syempre, nagbayad sila ng mahal, tapos ganun lang. Pero sa kabilang banda naman, ang daming nagtanggol sa kanya at umiyak sa tuwa. Kasi genuinely happy daw siyang tingnan.
Totoo yan. At yung highlight pa nung performance, nakipag-duet siya sa isang video ng nakabata niyang sarili na nakaplay doon sa screen. Parang nangyari yung inner child healing sa mismang harapan ng publiko. Para maintindihan kasi natin kung bakit niya ginawa yun, kailangan nating silipin yung mekanismo ng ekonomiya ng isang superstar. Ano yung ibig mong sabihin doon? Kamakailan lang, binenta ni Justin Bieber yung buong music catalog niya sa halagang higit $200 milyong. Wow, 200 milyon. Oo, sa madaling salita, kumita na siya ng higit pa sa sapat para mabuhay yung ilang henerasyon ng pamilya niya. Hindi na siya kumikilos batay sa pangangailangan kumita o kaya patunayan yung sarili niya sa industriya. So parang tapos na siya sa phase na yon. Eksakto. Kung titignan natin yung teorya ni Maslow tungkol sa pangangailangan ng tao, nasa pinakamataas na antas na siya, yung paghanap na lang ng personal na kapayapaan at authenticity. Kaya siguro nag-shorts na lang siya, di ba? Yung pagtanggal niya sa lahat ng palamuti, mga backup dancers at magagarbong ilaw, isang tahasang pahayag na hindi ko na kailangan maging payaso para sa inyo. Nandito ako dahil gusto ko lang kumanta. Ang galing ng paliwanag na yan. Pero teka, ipagtatanggal ko lang ng konti yung mga nagbayad, ha? Sige nga. Kasi isipin mo, parang pumunta ka sa isang napakamahal at kilalang fine dining restaurant. Okay. Nag-expect ka ng steak na may apoy at kung ano-anong plating tapos ang inihain sa'yo, isang mainit na pandesal lang. Pandesal? Oo, di ba? Baka nga yun ang pinakatotoo at pinakamasarap na luto ng master chef mula talaga sa puso niya. Pero hindi ba may karapatan kang magreklamo kasi binayaran mo yung fine dining experience? Magandang analohiya yan. 'Di ba? Kapag bumili ba ako ng concert ticket, binibili ko ba yung obligasyon niyang aliwin ako ng bongga? Or tatanggapin ko na lang na gawin niya kung anong trip niya? Ang sagot dyan nakadepende sa kung ano ba talaga ang binibili ng audience sa panahong ito. Paanong ano ang binibili? Dati kasi ang binibili natin yung produksyon, yung makita yung mga imposibleng sayaw at ilaw. Pero ngayon, para dun sa mga tapat na tagahanga ng isang veteranong artista tulad ni Justin Bieber, ang binibili nila yung presensya niya. Yung makita lang siya ng personal. Ang makita siyang nakangiti, malaya, dun sa trauma ng pagiging child star na binubugbog ng media noon, sapat ng kapalit sa binayad nila. Yung authenticity ang bagong luxury ngayon sa entertainment. Ay wow, ang ganda nung authenticity ang bagong luxury. Pero alam mo, kung pagiging authentico lang din ang pag-uusapan, ibang-iba ang kwento pag landing natin pabalik dito sa Pilipinas. Pagdating sa local TV natin yan, di ba? Nako, oo. Parang may malalang trust issues yung mga netizens sa authenticity ng mga local shows at adaptations natin. Walang naniniwala sa kanila. Totoo yan. Gusto kong pag-usapan natin yung sumabog na teaser nung Philippine adaptation ng The Good Doctor. Yung pinagbibidahan ni Inigo Pascual. Naku, walang awang pinuludan ng internet ito. Talagang sumabog yung komedya at sarkasmo ng mga manunood dyan nung lumabas yung teaser. Ang lala nung mga hula nila kung paano tatakbo yung kwento. Sabi nila, panigurado raw na mamaya lang may barila na sa loob ng hospital. Tapos may lilitaw na kabit. Yung head surgeon may kabit. At syempre, hindi mawawala yung nawawalang anak na may parehong balat sa puwet, di ba? Gasgas na formula yan ng mga teleserye natin. 'Di ba? May humirit pa nga na baka raw sa pagpila pa lang ng pasyente sa PhilHealth, ubos na ang isang buong season. Napaka-sarkastiko talaga ng mga Pinoy. At bago daw gamutin si Dr. Murphy dun sa ER, hihingi muna yung nurse ng 20 mil na deposit. Nakakaloka yung shade, di ba? Grabe yung 20 mil na deposit. Tapos, ang dami ring nagtatanong, bakit daw si Inigo Pascual? Nariyan naman daw sina Elijah Canlas o
Zaijan Geranila na subok na talaga sa ganyang kabigat na psychological roles? Alam mo, ang ganitong klase ng reaksyon, hindi lang basta pambabash ng mga tao. Isa itong protektibong mekanismo ng mananood. Bakit mo naman nasabing protektibo? Bakit? Kasi nila ipinapasok yung usapin ng PhilHealth at 20 mil na deposit. Dahil ginagamit nila yung katatawanan para punahin yung mismong bulok na sistema ng kalusugan sa bansa na nararanasan nila araw-araw. So may hugot pala sa totoong buhay yun? Oo. At bakit nila inaatake yung mismong plot? Bago pa man ito ipalabas. Dahil ilang dekada na silang paulit-ulit na binibigo ng mga lokal na network sa pagbigay ng mga gasgas na kwento. Yung sarkasmo, yun ang kalasag nila para hindi na ulit sila madismaya. Parang ganito ba yan? Umorder ka ng sapatos online dun sa isang tindahan, tapos 3 beses kang pinadalhan ng bato. Tapos? Kaya nung umorder ka pang 4 na beses, syempre, habang bubuksan mo yung kahon, naka-video ka na, tapos nagja-joke ka na, bato na naman yung laman, kasi handa ka na at in-expect mo nang ma-scam ka ulit, di ba? Eksakto. Ganun na ganun yun. Ang kontrata kasi ng suspension of disbelief sa pagitan ng TV network at ng manonood matagal nang nasira. Mas nakikita na nila ngayon yung makinarya kesa sa mismong kwento. Parang alam na nila yung galawan sa likod ng kamera? Oo. Nakikita nila na kaya napili ang isang artista dahil siguro malakas ang kapit sa management, hindi dahil siya ang pinakamagaling umarte. Kaya nga nila hinahanap sina Elijah at Zaijan At hindi lang naman yan nangyari sa The Good Doctor, ha? Nakita rin natin yung inis ng mga fans doon sa naging resulta ng Your Face Sounds Familiar finale. Ay oo, yung kay Alexa Ilacad? Di ba nag-viral ng bonggang-bongga si Alexa doon sa pagkopya niya kay Rufa May Kwento? Akala ng buong Pilipinas siya na talaga ang mananalo. Biglang ang itinanghal na champion, si Jamil. At ang reaksyon ng buong internet, sino siya, di ba? Literal na who you. Tapos parang gusto pang dagdagan ng network yung inis ng tao, naglabas ang Star Magic ng isang pamisterious na teaser para sa isang artist o show na ang initials JG. Yung JG teaser? Oo. Imbes na ma-curious yung mga tao, literal na ginawa nilang katatawanan sa internet. Isa yung magandang patunay kung paano tinatanggihan ng publiko yung mga lumang estilo ng pag-promote. Kasi imbes na maghula sila ng tunay na pangalan, ang isinagot ng mga netizens puro kalokohan Jollibee Green Hills daw, Jan Tegulapa, may nagsabi pang Jackstone Girly. Walang ni isang sumeryoso sa pag-gimmick nila. Ang nangyari kasi dyan, binabawi na ng mga manonood yung kontrol sa naratibo. Paanong binabawi? Dati kasi kapag naglabas ng teaser ang isang malaking network, susunod agad ang tao at pag-uusapan nila to ng seryoso. Pero ngayon, kapag naramdaman nilang pinipilit sa kanila yung isang hype na hindi naman nanggaling sa kanila mismong mga fans, iga-gaslight nila yung mismong network gamit ang memes. Ay grabe, pabaliktad na. Sila na yung nag-gaslight ngayon. Ipinaparamdam nila na hindi na talaga gagana yung lumang formula ng paggawa ng sikat. Pero teka, gusto kong mag-devil's advocate dito sandali. Hindi kaya masyado na tayo nagiging malupit bilang mga manunood? Sa paanong paraan? Kasi may history tayo ng mga pangit na shows. Pero paano kung ang ganda-ganda pala talaga nung local adaptation ng The Good Doctor? Paano kung magaling naman pala talaga umarte yung nasa teaser, 'di ba? Pwedeng ganun. Hindi ba parang pinapatay na natin agad yung proyekto at yung kabuhayan ng mga tao sa likod nito dahil lang sanay tayong manghusga agad. Parang nagiging toxic na rin ba tayo? May katotohanan din yan. Ang panganib kasi ng labis na pagiging sinikal, nawawalan tayo ng kakayahang magbigay ng pagkakataon sa mga pagbabago.
Nakukulong din yung mga creators, di ba? Oo, nakukulong yung mga tagagawa ng palabas kasi kahit subukan nilang mag-eksperimento, alam nilang nakahanda na agad yung patalim ng internet. Kaya minsan natatakot na rin silang sumugal. Di sapat yung pangalan ng sikat na prangkisa para mapaniwala mo ang modernong henerasyon. Totoong-totoo yan, isang matinding hilahan talaga sa pagitan ng mapanuring audience at nung mismong industriya. Mahirap balansehin. Pero alam mo, habang natatawa tayo sa mga memes at biruan sa internet tungkol sa mga shows na yan, ibang-ibang usapan kapag lumabas na tayo sa screen. Kapag personal na buhay na ang pinag-usapan. Oo, kapag tiningnan na natin yung personal na buhay ng mga taong nasa industriya. Pag-usapan naman natin yung napakabigat na tiya tungkol sa mental at emotional na pasakit ng pagiging public figure. Simulan natin kay Erica Filongco. Isa itong napakapasensitibo pero napakahalagang pag-usapan. Si Erica Vilongco, yung kumanta ng hit na 1251. At ex din siya ni James Reid noong panahon ng Love Team Hype. Oo. Ang sitwasyon niya kasi ngayon isang malinaw na pag-aaral sa epekto ng matinding cyberbullying. Kasi nag-viral yung mga pinakabagong litrato niya. Tapos maraming nagulat kasi halos hindi na raw siya makilala. Ang daming bumatiko sa hitsura niya. Oo, mukha na daw siyang gawa ng AI o sobrang tad-tad ng filter at edit yung mukha niya. Bukod pa doon sa mga pinabago niya physically. Naglipa na agad yung mga bashers at pinagtatawanan siya. Pero may umalma dyan, di ba? Oo. May isang bahagi ng internet na mabilis siyang ipinagtanggol. Ibinalik nila yung nakaraan at ipinaalala sa lahat kung gaano katindi yung pang-aabusong natanggap ni Erica mula doon sa mga kulto ng Love Team fans noon. Nakakakilabot yung naranasan niya doon. Sinansabi ng netizens na baka dumanas na siya ng malalang body dysmorphia dahil sa sobrang trauma na idinulot ng mismong publiko sa kanya. Dito talaga natin kailangang intindihin kung paano gumagana yung body dysmorphia sa utak ng tao. Hindi yan simpleng kaartehan lang o kagustuhang gumanda. Paano ba yan nag-uumpisa? Kapag ikaw ay nasa loob ng isang toxic na love team culture dito sa Pilipinas, at hindi ikaw yung manok ng mga fans para sa idolo nila, ituturing kang halimaw. Grabe yung word na halimaw, pero totoo yan. Kapag araw-araw, libu-libong tao ang nagme-message sa iyo na pangit ka, na malaki ang ilong mo o hindi ka nababagay sa kasintahan mo. Masisira talaga yung pag-iisip mo Yung utak mo mag-a-adjust at eventually, maniniwala sa kasinungalingang ito. Ang patuloy na pag-edit at pag-iiba ni Erica sa kanyang mukha online, isa itong mekanismo para mabawi niya yung kontrol sa sarili niyang katawan na pilit na winasak ng publiko. Napakabigat pakinggan yan, grabe. Parang ginagawa nating palaruan yung buhay ng tao sa internet. Kung iisipin mo, di ba, hindi ba may pananagutan tayo? Mga nandito sa social media? Siyempre meron. O valid ba yung palaging isinasagot ng iba na ginusto nilang mag-artista Kapag sikat ka, kasama talaga sa pinirmahan mong kontrata na pwede kang bastusin ng publiko. Ako personal, hindi ako naniniwala doon. Tama yung posisyon mo dyan. Ang katwirang kasama yan sa trabaho isang napakalumang palusot na lang ng mga taong ayaw managot sa sarili nilang kalupitan. Di ba hindi naman porke nagpapasaya ka sa TV, may lisensya na kaming sirain yung pagkatao mo. Walang kontrata sa mundo na nag-oobliga sa isang tao na tanggapin yung ganyang klase ng pang-aabusong mental at emosyonal. Nagiging matapang lang kasi yung mga tao dahil nakatago sila sa likod ng maliliit na profile picture sa internet. Nawawala yung empatya nila kasi feeling nila hindi nila kaharap yung tao.
Nawawala talagang empatya kapag nasa likod ng screen. At kung empatsya ring lang ang pag-uusapan, isa pang kwento ang literal na bumasag sa puso ng maraming netizens kamakailan. Ito na ba yung kay Casey? Oo, yung naging pag-amin ni Casey Concepcion tungkol sa kanyang sitwasyon bilang anak ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Aminin siya doon sa nararamdaman niyang kalungkutan ng pagiging in-between. Ang kwento kasi ni Casey sumasalamin sa tahimik na pandemya ng mga broken families dito sa atin. Yung pakiramdam ng pagiging isang bisita doon sa sarili mong pamilya. Ganyan na ganyan yung sinabi ng mga netizens. Nakikita natin siya na parang nagmamanyobra sa pagitan ng dalawang pamilya ng mga magulang niya na pareho ng may kanikanyang bagong buhay. Oo, mahirap yung ganong setup. At lalo pang bumigat ito nung nawala yung kanyang Lola Elaine na siyang itinuturing niya talagang tahanan at kakampi niya, di ba? Yung constant niya talaga. Tapos may mga nagkumpara pa nga sa sitwasyon niya doon sa sitwasyon ng mga anak ng aktres na si Dina Bonnevie. Anong sabi nila doon? Kay Dina raw, solo niya yung mga anak niya, kaya buo at direkta yung atensyon at pagmamahal. Kay Casey, parang palagi siyang nakikitira, palaging nakiki-adjust, para lang hindi makagulo sa bagong setup ng nanay at tatay niya. Upang maipaniwanag na din yan, kailangan nating pag-usapan yung psikolohiya ng Golden Child Syndrome sa loob ng isang naghihiwalay na pamilya. Paano ba nagmamanifest yan kay Casey? Pansinin mo kung paano ipinapakita ni Casey yung sarili niya sa publiko. Napakatatag niya, walang arte, sobrang bait. May vlog pa nga siya na nagkakaliski siya ng isda sa palengke, di ba? Oo, napanood ko yun. Sobrang down to earth niya. Bakit niya ginagawa yun? Sa utak kasi ng isang bata na galing sa broken family, ang pinakamalaking takot nila ay yung maging pabigat. Yung feeling na baka iwanan sila. Oo, na baka tuluyan siyang iwan kapag naging mahirap siyang unawain. Kaya nagkukunwari silang perfecto at mababaw ang kaligayahan. Gumagawa sila ng paraan para palaging maging likable upang may magpatuloy na kumukop sa kanila. Ay, grabe yung word na kumukop. Pagpapakatatag kasi niyan sa labas isang malaging pader yan na nagtatago nung krisis sa sariling pagkakakilanlan at matinding pangungulila niya sa loob. Grabe, ang bigat. Parang ikaw yung naging tulay na nagdugtong sa dalawang magkahiwalay na isla. Tapos ang masaklap, walang gustong tumira doon sa mismong tulay. Dinadaanan ka lang. Oo, dinadaanan ka lang nila kapag kailangan nila. Tapos iniiwan ka ulit doon sa gitna ng dagat na mag-isa. Nakakadurog talaga ng puso. Napakagandang analohiya niyan. Siguro kaya rin umapaw yung suporta at kwento ng mga ordinaryong tao para kay Casey sa internet dahil nakita nila yung sarili nila sa kanya, di ba? Nakaka-relate sila Napagtanto natin na kahit anak ka pa ng isang megastar at isang matinee idol, pare-pareho lang tayong naghahanap ng pamilyang uuwian na hindi natin kailangang magpanggap para lang mahalin tayo. Totoo yan. At yan mismo ang nagbubuklod sa lahat ng tinalakay natin sa araw na ito. Paano nagkukonek-konek yun? Mula dun sa binina, buong tapang na binubuhat ang pangalan ng Pilipinas kapalit ng malaking ekspektasyon kay Justin Bieber na naghahanap ng kapayapaan pagkatapos ng matinding trauma hanggang kina Erica at Casey na patuloy na bumabangon mula sa sugat na idinulot ng atensyon at ng pamilya. Pare-pareho silang may bit-bit pala talaga. Oo, sa likod ng mga headlines at mga chismis na yan, makikita natin yung mga taong nagsusumikap lang din na makasurvive sa kani-kanilang mga laban. Nako, nakakahinga ako ng malalim sa dami ng hinimahin natin. Nagsimula tayo doon sa kakayahan ng mga Pinay na mag-dominate sa global stage at kung paano naging makapangyarihan ang mga fans.
Sinilip din natin kung paano mas pinili ng isang global superstar ang maghilom kaysa sa magpasikat. Pinag-iisipan din natin kung bakit napakasarkastiko natin sa mga lokal na TV shows at napagtatanto nating ito pala dahil sa paulit-ulit na pagkakadismaya sa sistema ng media natin. At nagtapos tayo doon sa napakasakit na realidad ng mental health ng mga iniidolo natin sa harap ng isang mapanghusgang lipunan. Isang malalim na paglalakbay talaga to, di ba? Isang paglalakbay na nagpapatunay na ang pop culture hindi lang isang mababaw na usapan. Ito yung wika na ginagamit natin para pag-usapan yung sarili nating mga pinagdadaanan at pananaw sa mundo. Kaya bago tayo maghiwalay at bumalik sa kani-kaniyan nating buhay, gusto kong mag-iwan sa'yo ng isang tanong. Oo, para sa'yo, ikaw na nakikinig ngayon at araw-araw nagbubukas ng social media, sa dami ng chat at chika na nasagap at kinukonsumo, napag-isipan mo na ba kung anong parte ang ginagampanan mo sa kwento ng mga taong ito? Magandang tanong yan. Sa susunod na magta-type ka ng comment sa internet, ikaw ba yung mag-aambag para iangat ang isang tao? O ikaw yung magiging dagdag na tinik na tuluyang susugat sa kanila? Kailangan natin mag-reflect doon. Ang isang comment mo ba magiging salbabida o bato na magpapalubog sa kanila? Ikaw, anong klaseng netizen ka? Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang chikaran ngayon. Mag-ingat ka palagi.